This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang araw po sa inyong lahat. Itong ating hinaharap na krisis galing sa insidente sa Mama Sapano ay papasok na sa ika-4 na linggo. At nung palapit na tayo doon sa mga may malaking sala dito sa pangyayaring ito, naiipit na, biglang nag-close door sessions ang Senado. Bakit naman ganyan? Wala bang karapatan ng bayan na malaman ang buong katotohanan? Ang problema kasi, palapit na, nadali na sino ba? Na Peñas, nadali si Purisima, nadadaplisan na, napupuruhan na si B.S. Aquino, biglang nag-close door. Kasi nadadaplisan na rin yung mas malalim pa na may kasalanan, ang Estados Unidos. Dahil nakita naman ng helicopter ng mga kano doon. May ugong na merong isang bangkay na puti doon sa hanggang sa 6 yung ibang mga ugong na balita. Dahil maraming eyewitness na mga taga roon sa Mama Sapano. Bakit nag-close door? Pag pinakikinggan natin yung mga senador sa nag-iimbestiga, may mabanggit lang ng kaunti na tungkol sa kamay ng Estados Unidos. Biglang next morning, wala na naman sa headline. And kaya po yan ang napili natin na pag-usapan. Ano ba talaga ang kamay ng Estados Unidos? Alam natin lahat, sila ay nagpondo nito. Yung kanilang drone, yung gabing iyon at buong araw, sabi ng mga residente doon sa Mama Sapano, kumikislap-kislap. Yung mga ilaw ng mga drone na paikot-ikot doon na naririnig nila. Minomonitor yung mga pangyayari. Alam natin sila ay nagbigay ng milyong-milyong gantimpala sa paghuli kay Marwan at Usman. Alam natin sila ay nag-training ng ating mga staff doon sa Estados Unidos pa. Ito mga alam na natin. Alam natin na sila ang nag-provide ng maraming armas, night goggles, and so on na equipment. Bakit hindi lahat yan ipaliwanag sa taong bayan? Kaya yan po ang ating napiling pag-usapan. At isa sa mga hanay ng mga aktivista at mga nagmamasid na aking nakita na ito ay isa sa hanay lang ng nagbibigay diin dito sa aspeto ito, yung hanay ng Makabayan Coalition at kinakatawan po ni Ginoong Roger Soluta, Secgen po ng KMU po, kasama natin para dala sa inyo yung posisyon ng KMU at yung hanay ng nagrarally ata ngayon, itong araw na ito sa Mendiola. And hiniling natin si Ginoong Ferdy Pasion bilang ngayong Secgen ng Nationalist Filipino, NATFIL, i-research niya bago tayo mag-usap tungkol dito itong araw na ito. Kaya nagpapasalamat tayo sa pagdalo nila. Pero puntahan muna natin si Roger. Roger, meron kayong rally ngayon. Ano ang mensahe po ninyo? At mamaya meron tayong ilang mga larawan na ipapakita na yung activities ng hanay ng Makabayan Coalition, KMU, Bayan Muna, and so on. Para propaganda itong issue ng US hand in the Mama Sapano
tragedy. Roger. Oh, tama yung suri mo, no? Na naging kapansin-pansin yung mga nagaganap na pagdinig sa Senado, maging sa lower house, na nagkaroon pa nga ng suspension ng congressional inquiry dahil nga nababanggit na at nadadaplisan na yung tunay na may kinalaman dito, pangunahing mga may kinalaman sa naganap na madugong labanan, no, sa pagitan ng MILF, ng SAP at iba pang mga grupo. So malinaw dito na parang kino-cover up nitong gobyernong ito yung involvement ng Estados Unidos at mismo si Ninoy Aquino. Yung layunin ng protesta ngayon ay ipanawagan, yung papanagutin yung gobyernong Aquino at maging ang Estados Unidos dahil ang pagtingin namin rito sa nangyaring panghihimasok ng Estados Unidos dito, pinahintulutan ng gobyernong Aquino na yurakan yung ating soberanya ng ating bansa. Pinahintulutan ang mga dayong tropa ng Kano na lumahok sa mga usaping pangloob ng Pilipinas na kung saan kitang-kita natin rito, no, yung kamay nga ng US na kung saan tulad nung nabanggit mo, yung paggamit ng drone, yung ginagamit na unmanned o yung remote control na pinapatakbo ng remote control itong mga drones, US drones, na ginagamit ito ng mga CIA, no? Ang tawag nila rito yung drone warfare. Pwede kasi mangalap ito ng mga impormasyon o katulad nung ginawa ng US dito na yung mga impormasyon ay nagmula doon sa ginamit na drone para makapag-gather ng information hinggil doon sa whereabout nitong sila Marwan. At yan ay talagang paraan, no, ng pakikidigma ng ginagamit nila ngayon. Tapos makikita din natin yung presensya ng mga foreign yung mga US troop, no, na mayroong direct participation do sa combat operation. At makikita natin diyan na sagawa kagad, no, itong yung US ng rescue operation doon sa assault team, no. Kitang-kita diyan, no, at pati yung nangyaring pagbibigay ng kamay na putol na daliri ni ay sinurrender kagad dito sa FBI. So kitang-kita mo yung participation ng FBI, ng CIA dito sa mga kaganapang ito na kung saan parang hindi talaga maikakaila na merong papel ang US dito. At saka, baka hindi lang papel dahil yung pinaka-objective ng operation ay yung daliri o yung DNA ni Marwan, no? Tama. Imbis na ang ating sariling NBI ang nagsuri ng DNA, diretso sa Estados Unidos. Anong klaseng ano yan? Hindi bali kung ipinasa sa US, matapos nating suri at malaman ito ba talaga ay kay Marwan. Hindi, di diretso doon. Bakit naman pumapayag ang ating sandatahang lakas diyan, at ang ating kapulisan? Ang ultimong tanong dito nagkaroon ba ng trahedya kung hindi dahil nandiyan ang pakikialam ng Estados Unidos? May opinion ba kayo diyan? Ako may opinion ako diyan. Sige, kayo. Posible, no, kasi talagang napakabigat ng military operation na 'yon. Ang tawag nga nila diyan plan Exodus. Exodus. Oh. Exodus. Na kung saan talagang pinondohan ito ng US. At kitang-kita rin dito yung pati yung sinabi nyo, tama yun, na nag-train dito sa SAP ay mga US. US trained itong mga elite force ng police. At mapapansin din natin na talagang yung itong OPLAN na ito ay may kaugnayan doon sa tinatawag na War on Terror. Ito yung military campaign ng US na kung saan ang target nila yung mga alleged o yung nasa listahan nila mga terrorist, no? Terrorist list. At ang target nila rito, ang focus niya doon sa mga Muslim countries na may mga Islamic organization na nagsusulong ng liberation movement. Yan yung target ng War on Terror. Ito, ginagamit nila itong kampanya ito para i-justify
yung intervention o yung pangingialam doon sa mga bansa. Marami ng bansa ang pinanghimasukan, ginamit itong war on terror para bigyang katwiran yung kanilang pananalakay at pakikidigma doon sa mga gobyernong tumututo sa Estados Unidos. Mabigyan din ng pangatwiran yung kanilang suppression sa loob ng Estados Unidos mismo, yung Patriot Act, yung paghihigpit sa mga karapatan, Spying. and so on, yung pag-ispiya sa sariling mamamayan nila. Ano? But ito, idadagdag ko dyan. Kung hindi dahil sa Estados Unidos at ang interest nila na mapasa kaagad, no, na hindi na masusuri ng taong bayan, yung Bangsamoro Basic Law, lahat ng operatives hanggang diyan kay Presidente Noynoy, nag-alangan. Ano ba ang sasalbahin nila? Yung SAF 44 o yung Bangsamoro Basic Law na malalagay daw sa peligro kung magkaroon ng violation ng ceasefire and so on. So sa timbangan nila, yung buhay ng Pilipinong kapulisan mukhang mas magaang kaysa doon sa kagustuhan ng Estados Unidos at ng MILF na Bangsamoro Basic Law. Ano? Yun din ang nababalitaan sa mga pahayagan din na si peace negotiator kuno na si Ging Deles naghimasok doon sa proseso ng decision making na pinaalala, delikado ito para sa Bangsamoro, kaya wag na muna makialam dyan at yun, nasakripisyo ang SAF 44. Kung wala yung presensya ng kano dyan, siguro yung pag-aalangan wala doon. Itong buhay ng mga kabansa natin, ang unahin natin. Yun din ang sinabi ni Dante Langkit nung panauhin natin 2 episodes ago dito sa diskusyon na to. Dating captain ng Army na si Dante Langkit kasama sa Magdalo, sabi niya, yung buhay ng SAF, hindi mo maibabalik pag namatay na yan. Yung Bangsamoro, kahit masira yan, pwede mong i-revive yan dahil negotiation lang yan. Pero nawala sa isip at sa bait siguro yung mga decision makers dahil nataranta sila. Itong mga kano, itong gusto kaya ba nating kontrahin ito? Let's go to cover kung anong opinion niya doon kasi crucial yun Yeah. Did they sacrifice the SAF 44 if the Americans were not involved in the picture? Kitang-kita nga doon na yung 300 SAF, napakarami noon, 300. It would have been a game changer. Pero hindi sila kumikilos. Nagtataka yung mga Philippine Army na nag-respond, hindi kumikilos yung 300. Sino yung pumipigil sa kanila? So makikita natin na as early as 2008, meron pong special report ang United States Institute of Peace o USIP. Na ito pong special report na ito ng USIP ay nagsasabi na a constitutional amendment might be required to protect a GRP-MILF agreement. So as early as 2008 ay ina-advocate na nila ang constitutional amendment. At ito nga po ay upang maging constitutional, quote-unquote, kuno ang Bangsamoro Basic Law na malinaw na labag sa ating saligang batas. At ang ginawa po nila sa Libya ay ganyan din. Para maisantabi ang konstitusyon o saligang batas ng Libya ay sinuportahan nila yung mga rebelde sa Libya para patayin yung presidente ng Libya na si Muammar Gaddafi. At nung pinatay na si Gaddafi, ay inisentabi na ang constitution at nagkaroon ng Tripoli Council, nagkaroon ng council sa Sirte, nagkaroon ng council sa Benghazi. Sa Misrata ngayon, sa Misrata. Tatlong gobyerno ito na nagpapagulo sa Libya ngayon at merong 21 Kristiyanong Egyptian na Coptic Christians na pinugutan ng ulo ng mas matangkad pa kaysa sa Egyptian kung makikita mo sa video. Ang mga Egyptian po ay matatangkad. Pero yung pumugot ng ulo sa kanila, mas matangkad pa sa kanila at nakatakip ang mga mukha. Ano malay natin kung mga Amerikano itong mga ito. At ngayon, biglang nanawagan yung presidente ng Egypt, si President Al-Sisi, na kinakailangan magpadala na ng US troops. Yung IS, yung Islamic State, aminado naman sila na halos 3,000 mga estranghero galing sa iba't ibang mga bansa sumasali dyan. At marami sa London, 300 ata sa London, sa England,
Sa Europe, maraming pumupunta, nagpo-volunteer. Of course, meron na rin galing Indonesia and so on and so forth. At ipapakita po natin ang pinakamalaking katibayan na ang Amerika po ang nasa likod ng Bangsamoro Basic Law. Ito po. Ito po ang ambassador ng Amerika, si Ambassador Kirsty Kenny, kasama si Al-Haj Murad. At ito po ay kuha nung kanilang niluluto yung Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain. Ngayon po, nung pipirmahan na yung Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain o MOA-AD sa Kuala Lumpur, ay dineklara na unconstitutional ng Supreme Court. At yan nga po ay naging dahilan para mag-rampage ang MILF led by Umbracato at patayin ang mga civilian gamit-gamit po ang US weapons naman, mga kababayan. Ito po, this is made in USA na barel na ginagamit pampatay sa ating mga sundalong Pilipino. At meron pa po silang factory ng mga barel na made in USA. Ang factory po ay pwede lamang dalhin sa Pilipinas sapagkat napakalaki po niyang factory ng armas sa pamamagitan ng C5 Galaxy. No? Ito pa po ang isang armas na made in USA na ipapakita natin. Ito po, made in USA din po ito. At makikita natin na walang made in Russia, walang made in China, walang made in Cuba o made in North Korea na armas ang MILF, kundi panay made in USA. At yung iba namang armas nila, parang nanggaling pa yata sa AFP arsenal, no? Katulad na itong machine gun na ito, tsaka yung M16, dahil meron din ganyan ng AFP. So kung ganyan po ang patakaran ngayon, na yung mismong gobyerno natin ay pinayagang makapasok ang mga Amerikano dito sa Pilipinas at makialam sa internal affairs ng gobyerno natin, ay talaga po matutulad tayo sa Libya. Mag-uumpisa sila, maaring patalsikin nila si Noynoy, katapos magtatayo sila ng katulad ng ginawa sa Libya na mga rival councils at wala nang konstitusyon. Ito naman po yung tinatanong ni Senator Joker Arroyo noong 2008 kung bakit pinapasok ang mga Amerikano at anong ginagawa ng Amerikano doon sa sa Kuala Lumpur. At sabi niya, dapat itong internal affair ng Pilipinas ay hindi dapat pinapapasok dito ang mga Amerikano, ang mga Hapon, ang mga Australiano, ang mga Canadians at mga British. Bakit po? Dahil po ang Britain at saka Malaysia ang umagaw sa atin sa Sabah. Bakit mo gagawing mediator sa peace talks yung Malaysia, samantalang kalaban natin yan. Yan nga ang umagaw ng Sabah. At noong 1946, just 10 days after our so-called independence, nagkaroon ng unilateral proclamation ang Queen of England annexing North Borneo into the British Empire. At yan, hindi po totoo yung sinasabi ng MILF na kaya daw nahiwalay ang Sabah sa Pilipinas ay dahil sa kay Manuel Quezon. Ang totoo po, noong December 1939, tinulungan ni Manuel Quezon ang pamilya ng Sultan of Yan, Sulu. retrato ng mga Amerikano na nandoon, involved doon sa ground, no? Ayan, mga Amerikano po yan. Bakit Doon po sa natin sila... Mama Sapano yan. Sa Mama Sapano. Ang ginamit pang mga helicopter, meron daw tatak na Evergreen. Ang Evergreen Airlines po ay isang private airlines na ginamit ng CIA sa Cambodia, sa secret war sa Cambodia at saka sa Laos. Ngayon, yung sinasabi po ng MILF na pinabayaan ni Quezon ang si Ambassador Sabah. Goldberg. Yan, hindi po totoo yan dahil noong 1939 nanalo po sa British High Court of North Borneo ang Pilipinas. Sabi ni Chief Justice C.F.C. McCaskey, the successor in sovereignty over North Borneo is the Philippine government. Ayan, kitang-kita natin. Si Malaysia nasa Anong likod. ginagawa ng Malaysia sa Malacanang? Samantalang yan ang umagaw ng Sabah. At paano magiging comprehensive yung peace talks kung hindi kasama yung Sabah at hindi kasama yung Tausug? Sabi ni Princess Jaisal Kiram ng Sultanate of Sulu, kami ay Pilipino. Kami ay magdadagdag ng teritoryo sa Pilipinas. Idadagdag namin yung Sabah. Bakit hindi kami kinakausap? Bakit yung MILF na magbabawas ng teritoryo, mawawala yung Mindanao, Sulu, Palawan sa Pilipinas, bakit sila ang kinakausap? At hindi naman sikreto sa ating lahat nang nagpopondo, nagbibigay ng armas sa MILF, magmula pa nung panahon ni Marcos, at si Marcos mismo ang nagsasabi,
ay yung bansang Malaysia. Okay. Well, patapos na tayo dito sa first part natin. Tanungin natin si Kabansang Roger kung ano pang maidadagdag niya. Nakita naman natin na yung hanay ng bagong alyansa and so on, napaka-aktibo dito sa pagbigay diin sa presensya ng US dito sa mga pangyayaring ito. Roger. Ang nais ng mga progresibong organisasyon ay palabasin, no, yung katotohanan sa usapin ng Mama Sapano. At matapos ito ay papanagutin yung dapat managot. At katunayan yan, sa bahagi ng Kilusang Mayo 1, kami po ay kabahagi na ng panawagan na papag-resignin na ang rehimeng ito dahil kitang-kita yung pagiging subservient niya o yung parang pakita rito na pagiging tunay na puppet siya ng US. Ito lang ang puntos yan. Maganda naman na ating niyayanig ang sistema na nagbibigay ng mga ganitong karumal-dumal na resulta para sa bayan natin. Ano? But at the same time, alam natin hindi siya magre-resign. Si Noynoy, o meron kayong alam na hindi namin alam. May posibilidad ba mag-resign yan? At may posibilidad ba kung siya ay biglang mapatalsik o baka yung kanu na naman ay may sariling plano na mag-install ng mas mahigpit pa na kontrolado nilang sitwasyon. Halimbawa, a pro-American US government. What do you think? Kinakailangan maging mapagmasid tayo, mapagbantay tayo. Hindi dapat ganun ang mangyari na mapupunta lamang sa isa na namang bulok din na politiko at sunod-sunuran din sa Estados Unidos. Kasi ito, importanteng mga leksyon na ito. EDSA 1, sabi, ibinalik ang demokrasya. Mula sa kaldero, natapon tayo sa apoy. Globalization, privatization, deregulation. EDSA 2, ganyan din. Tapos na sana ang MILF, binuhay after EDSA 2 ng Arroyo government. And so on. So, yun ang pag-aalangan ko. Pero ang sagot ko naman dyan, kaya tayo nag-uusap nito, ang kamulatan ng bayan, ang garansya na hindi na tayo mapapasubo na naman at mapapahamak sa panloloko ng mga nagmamanipula ng mga krisis na ganito, di ba? Okay. And then we're going to ask, to wrap it up, Ka-Ferdy. Well, malinaw po ang interest ng Amerika dito, yung langis, yung natural gas at saka uranium. Ngayon, paano natin mahadlangan ito? Sa pamamagitan po ng ating konstitusyon na nagbabawal ng 100% foreign ownership, nagbabawal ng Bangsamoro Basic Law, sapagkat sinabi nga ng Supreme Court, unconstitutional lang MOA AD. Pinalitan lang ng pangalan, ginawa lang Bangsamoro. Di unconstitutional din yan. So, dapat po ang ating konstitusyon, ang ating gamitin na pananggalang, sapagkat under international law, yung constitution lamang ng isang bansa ang pwedeng lumaban diyan sa mga pagpasok ng mga dayuhan. Kaya mag-isip-isip tayo bago natin isa baliwala ang ating konstitusyon. Dahil baka mamaya, tulad nga ng sinabi ninyo, Kamentong, from the pan into the fire. So, kaya delikado po yan. Mag-isip-isip po tayo dahil pinakita ko sa inyo kanina, gusto nila constitutional amendment, mukhang malabo. Baka mamaya gagawa sila ng sitwasyon na wala na tayong konstitusyon. So, pwedeng-pwede na yung BBL, papalitan lang nila ang pangalan yan. Pwedeng-pwede na yung 100% foreign ownership. Yung Federal Parliamentary System of Government na matagal nang sinusubo ng Malaysia at saka ng Amerika sa Pilipinas para mabalkanize tayo. Ganyan din ang ginawa nila sa Yugoslavia. Federal Parliamentary. Kaya ngayon, ang Yugoslavia, ang natira na lang yung Serbia. What is equivalent to our Metro Manila. Dahil pagka nangyari po ang Federal Parliamentary, bukod sa mas magastos yan, magkakawatak-watak po tayo. Balkanization. Okay. Well, we have run out of time for this portion, pero palagay ko, lahat ng mensahe na importante. Dahil sa pagpapagamot ng cancer, hahanapin mo yung cancer mismo. Hindi yung mga sintomas lang. 30 taon na halos itong EDSA 1, palala ng palala. Ang sakit ng bayan, kaya ito ang cancer. Estados Unidos, pakikialam nito, presensya nito, i-surgery na yan. At maging malaya tayo na talagang mapalakas natin ang bayan natin. Maraming salamat, Ka-Roger. Ka-Roger. Sama rin ng Britain at saka Malaysia dyan. Ay, lahat yan. Itapyas na. Maraming salamat. Stand by for part 2
yung swindle sa Mount Apo Geothermal. Okay.